ito hong sinasabi na DOF Circular number 003/2024 concerning fund balance of GOCCs. Pwede ho ba namin pumalaman po ano ho ang nilalaman nito partikular sa mga pondo po ng GOCCs, lalo na po ng PhilHealth, ma'am? Go ahead. Ang PhilHealth po din, ma'am, ay binibigyan ho di po ba ng subsidy ng national government? Yes, kasi po ang PhilHealth natin, yan po yung tinatawag nating Universal Healthcare Program. Ang primary function po niyan ay masigurado na magkaroon na tayo ng health insurance. Lahat po tayo, kasama po dyan yung mga nagbabayad ng premium at yung mga taong hindi makaka-afford magbayad ng premium, yun po ay sinasubsidize ng gobyerno. So kasama po dyan yung mga kababayan nating mahihirap, senior citizen, people with disability. Dapat po na-enroll sila sa PhilHealth para nga po kung may mga kailangan pang medical, magagamit nila yung PhilHealth. At para ma-enroll sila dyan po pumapasok yung government subsidy natin. Saan po nanggagaling ang government subsidy? Yan po ay very specific sa batas natin na ini-earmark for PhilHealth. Galing po yan sa mga taxes na kinokolekta natin mula sa alcohol, at mula sa sugary beverages. Kung naalala natin, nag-impose under the Trine Law ng tax sa mga sweetened beverages. Kung matamis yung kapeng iniinom mo, may tax yan. Kung yung mga soft drinks na iniinom natin, may tax yan. Pero dahil masama nga ito sa pangkalusugan natin, yung portion ng tax na yan, nilalaan natin sa PhilHealth. So kailangan, itong mga subsidy na to na binibigay ng gobyerno ay ginagamit dapat ng PhilHealth para mas maraming ma-enroll. Itong mga mahihirap nating kababayan, dapat naka-PhilHealth yan. Opo. So, yun po ang purpose nun. Okay. Kumbaga po mga kapatid, obligasyon po ng national government na yung kinokolekta mong, lalo na ngayon, dinagdagan itong sin taxes na tinaasan pa ito, obligado yan, ibigay mo yan sa PhilHealth kasi nga para yan sa pangangailangan pangkalusugan ng mga Pilipino, lalo na po nung mga mahihirap nating kababayan. Ma'am, 4 po ang binabanggit ng gobyerno ng Finance Department dito na dahilan kung bakit maaaring lang kalikutin at dapat kalikutin ang pera ng PhilHealth. Dito ko na lang po tukuyin ito pong sinasabi na ito raw pong paggamit sa sinasabi pong 89.9 billion unutilized government subsidy. Meaning, may pera po ang PhilHealth ng 89.9 billion na hindi naman nila ginagamit . So, dahil daw po dito sa hindi mo paggamit niyang perang yan para mabigyan ka ng leksyon, tama ho ba? Kasi sinasabi po dito, clear signal for PhilHealth and GOCCs in general to use the funds or lose it. Sabi ho nila dito para mabigyan ka ng leksyon, hindi mo kasi inuubos yung perang yan . Ganon. Gagamitin na lang namin to para ponduhan yung unprogrammed appropriations, ma'am. Go ahead. Yes. Yan po yung justification na sinasabi ng DOF. Pero napakalinaw po kasi sa batas. Yung purpose kung bakit tayo nagbibigay ng government subsidy. Kumbaga, nakita ba natin itong mga mahihirap nating kababayan, talagang protektado na ba sila? Na-enroll na ba natin ang lahat ng kailangang ma-enroll sa PhilHealth? Obviously, hindi. So kung nakikita natin, ito ay inefficiency o problema ng PhilHealth bilang isang institusyon. Ang kailangan po atang gawin ng ating gobyerno, pukpukin itong PhilHealth para gawin yung trabaho nila. Hindi tanggalin yung pondo dahil pag tinanggalan mo yan ng pondo, mas lalong maghihirap yung ating mga kababayan at lalong mababawasan ng benepisyo ng PhilHealth. Ang pangalawang punto pa po, napakalinaw po dun sa Universal Healthcare Law natin. Ang sinasabi na kung ang PhilHealth ay magkaroon na ng excess na pondo, 2 po ang pwede nilang gawin. Kailangan nilang i-adjust yung mga benepisyo na natatanggap natin at yung mga serbisyo na kino-cover ng PhilHealth. O kaya, ibalik at i-reduce ang members' contribution kung sa tingin natin ay exhaustive na. But obviously, kulang na kulang itong serbisyong binibigay ng PhilHealth. So, ang nararapat gawin ay i-adjust yung benepisyo na nakukuha natin dito. So, nakakalungkot po na yung hocus-pocus na nangyari doon sa budget natin, yung mga insertion na ginawa ng congressman at senators natin, ay yan ay mapopondohan
nitong nilalaan nating budget para sa universal healthcare para nga maiwasan yung mga catastrophic na situation lalo na kapag nagkakasakit tayo. Ay ngayon, kukuhanin yung pondo na yan para pondohan yung mga pet projects ng Opo. mga senador at congressman. Opo, opo. Sige, pupuntahan pa rin natin yan po yung para ponduhan ang mga pet projects ng mga mambabatas. Para lang ho natin masagot to point by point, Professor, nabanggit ko yung pang-apat na katwiran po ng Finance Department kung bakit gusto nilang galawin itong pera ng PhilHealth. Yung sinasabi po dito sa una ho nilang dahilan dito, no, every peso unused is benefit denied to Filipino citizens. All right, opo. At yung pangalawa po, no, the national government is in a better position to effectively utilize the unused subsidies for programs that directly and immediately benefits the Filipino people while advancing the goals of universal health care. And pangatlo, should PhilHealth promise to accelerate benefit payments prove credible, then the NG, national government, has the flexibility to increase future subsidies. Para lang ho natin matugunan itong pinaka-apat na po ang buod po ng iyong sagot dito. Opo. Unang-una po, naniniwala at nag-a-agree din naman ako na kapag hindi natin ginagastos ang kaperahan ay nadi-disadvantage ang mga kababayan natin dyan dahil itong mga pera na to ay nilalaan para sa serbisyo natin. Pangalawa, ang nakakalungkot lang po, ang PhilHealth ay part din ng national government. So kung gusto natin talagang i-improve ang serbisyong pangkalusugan sa mga taong bayan, dapat po, instead na tanggalan niya ng budget, pukpukin ang PhilHealth para pag-igihan yung mga serbisyo. Nakita naman po natin na napakalaki pa ng gap natin sa quality ng health service dito sa Pilipinas at sa quality na rin ng health coverage natin. Kahit nga naka-enroll ka ng PhilHealth, hindi mo nararamdaman yung epekto nito. So instead na tanggalin at bawasan, i-reduce yung budget na yan, ay kailangan i-improve ang implementation ng operasyon, bawasan ng korupsyon sa PhilHealth at mag-enroll pa ng mas nakararaming tao, lalo na po yung mga vulnerable sector natin. At yung pangatlo po, hindi po ako nag-a-agree na dapat kinukuha ng national government itong mga subsidy na to dahil napakalinaw sa batas. Ang specific purpose at ini-earmark ang mga pondo na yan para sa healthcare, universal healthcare natin. Ngayon, kung tinatanggal mo yan, walang incentive ngayon para i-improve ang PhilHealth. Kasi kukuhanin na lang natin yung pera at ililipat natin yan doon sa mga ibang priority projects. So, very disappointing po yan. Yes, ma'am. Pwede ho ba natin, ma'am, makuha lang po ang inyo pong kaisipan dito? Ikumpara natin to sa lagi nangyayari during the budget hearing. Example, DOTR. For the longest time, sinasabon sila ng mga mababatas sa underutilization. Di ba? Binigyan namin kayo ng pera para sa mga proyekto nyo sa DOTR. Hindi naman nauubos yan eh. Kaya ngayon inyong proposed budget, babawasan namin. Ano ba ang kaibahang pa pinag-usapan natin ang proyekto, for example, ng DOTR and kapag pinag-usapan na ang universal healthcare? Yung po kasing sa DOTR, halimbawa may mga big projects sila. So marami pong requirements yan. Kailangan ng pagpe-prepare ng feasibility study, yung bidding process na ngayon inaayos na rin natin dahil may pending bill po yung amendment ng Government Procurement Act. So marami po yung preparasyon. On the other hand, sa PhilHealth po, ang PhilHealth nagde-determine ng case rate. Magkano yung babayaran niya? Halimbawa tayo nagkaroon ng operasyon sa puso. Ang PhilHealth magde-determine, ito yung portion na babayaran ng PhilHealth para sa kung mag-undergo ka ng operasyon sa puso or panganganak. Yung remaining nun, tayo na yung magbabayad. Tapos, babayaran po yan ng PhilHealth, i-reimburse sa mga ospital. So, malinaw po na determined kung magkano yung binabayaran ng PhilHealth. Ang maaaring gawin ng PhilHealth para palakihin yung paggastos nila, i-adjust nila yung case rate. Lakihan nila yung porsyento ng coverage. O kaya naman, isama na nila sa benefit na nakukuha ng PhilHealth members yung coverage sa gamot, lalo na sa mga maintenance medication, hindi po ba? At kasama na rin sana yung halimbawa annual check-up or outpatient consultation. Kasi ang nangyayari ngayon, coverage ng PhilHealth, halos ma-hospital ka muna bago siya gumana, diba? Eh kung magkakasakit tayo, di ba mas maganda kung may preventive na part para hindi catastrophic agad na nasa hospital ka na. So itong mga regular na gastos na pangkalusugan, sa ibang bansa po, covered na yan ng kanilang universal health insurance policy katulad ng sa Australia. Sa tayo, papunta pa lang doon. So napakaraming areas for reform na maaaring ayusin talaga ng PhilHealth. So yun nga po nag-a-appeal ako. Napakahalaga ng health services para sa ating mga kababayan kasi napakamahal nga po magkasakit. So instead na tanggalin yung perang nilalaan dyan, pukpukin natin yung PhilHealth na umayos.
appointed naman ng presidente kung sino yung namumuno sa PhilHealth, yung mga tao dyan. Opo, Ba't opo. di sila So kumbaga, May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.